Pagbati sa ating mga viewers. Mga ka-SSS pensioners, ibinahagi ni Senior Citizens Party List Rep. Rodolfo Ompong Ordens ang kanyang reaksyon sa nalalapit na SSS Pension Reform Program na layong magtaas ng pensyon para sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Sa isang panayam ng Signal TV1 News, tinalakay niya ang mga advokasya at panukalang batas para sa kapakanan ng mga nakatatanda sa buong bansa. Panooring maigi at pakinggang mabuti ito. Kayo po ba ay masaya dito po sa 10% increase for retirement and disability pensioners but at 5% naman po dun sa survivor pensioners? Tayo napakasaya natin. Kasi alam mo, 2020 pa ay pinapakiusap na natin sa nakaraang administrasyon na magbigay ng, kasi nakako sila ng 2,000 increase. Now, naibigay yung 1,000 at yung second tranche na 1,000 ay hindi naibigay. Noong 2020 pa tayo nananawagan sa nakaraang administrasyon, sa presidente ng SSS. At kaya ako ay natutuwa at nabigyan ng solusyon ng ating Pangulong BBM ang matagal ng hinaing na inaasam-asam ng ating mga SSS pensioners. Salamat naman ang tatupad. Alam mo, nung panahon na yon, ang kinakatwira nila walang pondo. Dito ko na isip-isip, pag ayaw pala may dahilan. Pagka gusto, may paraan. At ito, natutuwa ko, nagawa ng paraan ng ating Pangulong BBM na magkaroon ng increase ang pension ng ating mga SSS pensioners. Malaking bagay yan, lalo na ngayon. Ang hirap ng buhay, mataas ang bilihin. At least, nabawasan yung kanilang financial, yung tulong na financial ay nabawasan. Kaya nagpapasalamat tayo sa Pangulo na binigyan niya, sabi ko nga, binigyan niya ng patuparan ang matagal nang inaasam-asam ng ating mga SSS pensioners. Oo, yun nga po, no, parang kung makikita niyo po, ang pinakamalaking bagay at balita po talaga dito ay mangyayari itong increase na ito without raising contributions. Kaya yun nga po parang, Tama. bakit ngayon lang? Oho. Alam mo noong April, sumunod na uli ako nun sa CEO ng SSS, si Mr. Robert Joseph Declaro. At pinalo up ko na naman yan. Hindi ko naman sinasabi na dahil sa aking sulat ay inaksyonan nila. Nagkataon lamang siguro, pero yun nga, lumalabas kasi sa sa datos ng SSS, noong 2023 ay meron silang net income na 83 billion at inaasahan na nito nga ng 2024 ay magiging 140 billion. At sa financial standing na yan, ay ine-expect natin ng SSS ng fund life ng SSS ay aabot ng 2050 sa taong 2053. Hindi ka mukha nung nakaraang administrasyon, ang kinakatwiran hindi rin maibigay kasi pag ibinigay 1,000 na hinihiling ay mababawasan ng 7 years fund life ang SSS. Ay hindi pala, kaya sabi ko nga, pag may pagka gusto, may paraan at yan na, nagawa ng paraan at ating Pangulong BBM. Maraming salamat sa kanya. Oo, ito sabi nga po ng SSS, speaking of reducing the fund life of the insurance organization, this time it will only do so by 4 years. Malaki po yung kung kukumpitin niyo po, after 3 years, pensions will have increased by approximately 33% for retirement and disability pensioners, 16% naman for death and survivor pensioners. Tama. Okay, this is good So, news. malaki rin sa hinihingi namin na sana yung 1,000 second tranche na pinangako ay yun lang aming hinihiling. Pero masigit pa sa 1,000 itong binibigay sa loob ng 3 taon. Medyo lugi lang, hindi naman lugi. Yun nasa pinakamababa na pensioner na tumatanggap ng 2,000 ay magiging 2,000, more or less na 2,900. Pero okay na rin yun.
Wait, Congressman, what do you think spelled the difference here? I mean, kung yun nga po, noong 2020, nahirapan po silang ibigay yung 2,000 ng buo. Ngayon, this time around, they are giving more than 2,000 pesos, almost 3,000 increase. Ano po kaya yung nagbago at nagawa po ito sa inyong palagay? Parang na tumaas ang net income dahil marami siguro ng contributions at yung mga investment siguro ng SSS ay kumikita. Actually, maraming investment ng SSS. Hindi lang naman sila umaasa ron sa contribution ng ating mga members. So, maganda pamamahala ngayon ng SSS. Kasi akala ko nga, wala na mangyayari sa ating panawagan. Pero sa gumanda ang financial standing ng SSS, kaya siguro na ibigay nila itong increase na to. Good financial standing, if you cut that short, no? So sa ngayon po ay meron po tayong 3.8 million pensioners, 2.6 million retirement and disability, 1.2 naman po dun sa survivor pensioners. Sa inyo pong sa mga constituent niyo po, no, ano po ang madalas na hinaing tong mga senior citizen po natin, lalong-lalo na tungkol dito sa SSS, pati na rin po sa PhilHealth, at tungkol sa kanilang kalagayan. Can you give us, parang konting sa situationer kung kamusta na po yung mga senior citizen po natin? Actually, alam mo, isa lang naman ang kanilang problema. Alam mo na, pinansyal. Meron kasing mga senior citizens na umaasa lamang doon sa kanilang pensyon. Ang liit, hindi naman kultura nating mga Pilipino na kahit na tayo retirado na, gusto pa rin natin kumita. Dahil hindi nga sapat yung ating tinatanggap na pensyon. So, yun nga, yun ang makakadalasang pinansyal. Sa taas ng bilihin, at hindi naman namumuhay ng komportable ang mga Pilipino pagka nagretiro na. So, yung hindi sila mabubuhay dun po sa nakaraang pensyon. Kung kayo po ay masusunod, okay na po ba ito? Yung 7,000, 6,600 for 8, will you ask for another round of increase or sa ngayon okay na po ito? Hindi, sa ngayon, maganda yan. Sabi ko nga kanina, ang hinihingi lang namin, yung natin 1,000 na pangako. Pero This is more than what is requested. Siguro, after mga ilang taon, pwede natin yung magkaroon ng amendment muli. Mananawagan ulit tayo sa SSF na kung maaari, ay magbigay ulit ng increase. Yan siguro ay depende sa yung sinabi ko kanina, yung financial standing ng SSF. Kasi hindi naman natin sila pwedeng persahin kung makaka-epekto naman sa fund life ng SSS. Kayo ba? Sa ngayon ba kayo sa ipapatupad na SSS Pension Reform Program? Muli, ito ang Senyor Balita naghahatid sa inyo ng makabuluhang balita at totoong impormasyon.